Like, subscribe, and hit the notification bell. Okay, no? Bigyan natin ng ano to, si Diwata. Tatakbo ngayon ang party list. Si Deo Balbuena. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. My name is Deo Balbuena, ang tunay kong pangalan. At kilala po ako bilang isang Diwata Pares. Nandito po kami para mag-file po ng COC. Para po sa vendor party list at isa po ako sa mga nominado. So, maraming salamat po at magandang hapon ulit sa ating lahat. So, ayan, ang vendor party list po ay ito po ay samahan ng bawat maninindang Pilipino na alam ko po na marami ng party list pero ang vendors po kasi wala pa po talagang nagre-represent para po magkaroon ng boses ang bawat maninindang Pilipino. Kaya po nandito kami hindi lang nanalo bilang isang boses ng bawat maninindang Pilipino. Hindi lang po dito sa Manila kundi sa buong Pilipinas po. So, ang kasama ko po ay ang aming founding chairman. Nandito po sila. Kasama namin si Tita Malolipana, Sir Lawrence Pisigan at si Ma'am Cheryl. So, ayan, kami po ang kumakatawan ng vendor party list. So, kumakatawan. Ibig sabihin, 4 sila. Merong number 1, number 2 at number 3. At pang-4 si Diwata. Kung sakaling mananalo ang party list ng Diwata, vendor party list, hindi rin mauupo si Diwata. Dahil sa kamera, 3 lamang ang mauupo dyan sa kanilang grupo, no? Kailangan may mawalang isa dyan, o 3 sila, o para makaupo siya, kung sakali sila may mananalo. No? At tingin ko, si Diwata naman is ano to, no? Qualified to eh. Kasi vendor talaga to. Vendor talaga siya. Kaya lang, yung ibang kasama niya, medyo may mga kaya to eh, no? Isa rito dating asawa ng ano, no? Sa gobyerno eh. So, yun yata yung chairman nila ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. May mga katanungan sa medyo na, no? Sige po. Katanong. Question please. Right, Rappler. Ulitin lang natin to para maano natin. Okay. Para po sa vendor party list at isa po ako sa mga nominado. So, maraming salamat po at magandang hapon ulit sa ating lahat. So, ayan, ang vendor party list po ay ito po ay samahan ng bawat maninindang Pilipino na alam ko na marami ng party list pero ang vendors po kasi maninindang Pilipino represent para po magkaroon ng boses ang bawat maninindang Pilipino. Kaya po nandito kami ngayon para tumayo bilang isang boses ng bawat maninindang Pilipino. Hindi lang po dito sa Manila kundi sa buong Pilipinas po. So, ang kasama ko po ay ang aming founding chairman. Nandito po si founding chairman. Si Tita Malolipana, Sir Lawrence Pisigan. Di ba? Ang kanilang founding chairman ay si Malu Tipana at si Lawrence Titigan ang pangalawa. At ang pangatlo ay si Cheryl, no? Cheryl. At pang-4 si Diwata sa mga nominado ng kanilang party list. Kung sakaling mananalo tong party list na to, hindi rin mauupo si Diwata. Kaya ang tanong dito, bakit si Diwata ang pinagsasalitaan nila? Di ba? Pang-4 si Diwata sa kanilang nominado. At si Ma'am Cheryl. So, ayan, kami po ang kumakatawan ng vendor party list. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. May mga katanungan sa regional, no? Sige po. Katanong. Para sa akin si Diwata, hindi naman questionable ang pagiging ano nito, no? Qualify naman siya dyan kasi party list yan. May sektor yan, sektor ng mga vendor nga, no?
At talagang nagtitinda yan. Eh, itong mga kasama niya, medyo may kaya to. Hindi naman talaga nakapagtinda to. Nasubukan ba nito maglako-lako sa mga daanan diyan, o nagpapawis ng ano? Hindi naman eh. Yung isa nga diyan eh, dating asawa ng chairman niya sa gobyerno eh, no? Ang panahon ni Duterte eh. Question please. Right number. Clarification lang, sir. Pang-ilang nominee po kayo ng Diwata? Pang-ilang nominee po kayo ng vendor po ba o vendors po? Vendors, party list po. Vendors po. At pang-ilang nominee? Pang-apat po. Bali, pang-apat po ako. Di ba? Pang-apat siya eh. Bakit siya ang ginawang tagapagsalita? Yun ang tanong diyan. Hindi kaya ginagamit lang to si Diwata. Pang-apat po. Oo. At kung makapasok po ang Diwata, ang vendor, sorry. Kung makapasok po ang vendor sa Congress, ano po yung specific legislation na gustong i-push ng inyong grupo? Ayan, ang advokasya po kasi ng vendor party list ay tulungan iangat ang bawat maninindang Pilipino. So, yun po. Magtatayo kami ng kooperatiba para na kung saan mas hindi mahirapan lumapit yung bawat maninindang Pilipino. Tapos meron din kaming gagawin mga advokasya namin na yung mga vendors na kailangan natin iayos, lalo na po katulad sa akin, dati lang po estate vendors, yun po ang isa sa mga tututukan ko din para po yung walang mga pwesto, pwede natin tulungan para magkaroon ng mga pwesto, abot lang din sa kanilang makakaya. So, ganon. Maganda naman ang hangarin ni Diwata para sa mga kapwa vendor, no? Kasi naranasan niya yung magtinda, no? Yung pawisan habang nagluluto ka. Yan. Kaya alam yan, dama niya yan. Kaya si Diwata is ano to, okay to. Ang tanong lang eh, kaya niya ba? Kaya niya bang maupo sa kamera? Kasi ang mga nauupo sa kamera, alam ko yung mga mambabatas talaga yan. Mga kung di nakapag-aral ng attorney, engineer. Pero kadalasan niya, mga attorney yan kasi batas ang pinatutupad yan eh. Ang gagawin mo, no? Paano kang gagawa ng batas kung di mo nga alam ang batas? Diba? Hindi rin naman natin na ito. Bagay, party list lang naman siya. Kanya. Iba po. Meron ka magtatanong. Huli na. Sa ABS-CBN ko may magtatanong. Hi, magandang hapon, Diwata. Sino yung first 3 nominees ninyo? Ayan, yung first 3 nominees po namin, kasama ko sila, nandyan sila ngayon. Binanggit ko kanina, si Tita Malulipana, Sir Lawrence Pisigan, at saka si Ma'am Cheryl. O, diba? Halos lahat ng nasa paligid ay isang tanong. Kasi lahat yan, may duda yan eh. Bakit si Diwata ang nagsasalita? Samantalang pang-apat si Diwata sa nominees. Dapat yung number 1, yung chairman, no? O kaya yung number 2. Kasi kung mananalo, hindi naman makakaupo si Diwata. Ang mauupo dyan, yung 3. 3 lang ang mauupo dyan eh. Oo. Kung gustong maupo ni Diwata dyan, tulak niya isa dyan, no? Di ba? Bago siya maupo. Mahirap yan. So, sila po yung 3. Oo, bakit ikaw yung mas pinagsalita nila ngayon? Kasi alam ko din naman na mas marami magtatanong pag nandito para sa akin. Kaya ako yung umakyat talaga. Nag-voluntary para umakyat dito na ako na lang yung magsalita. Okay. Tapos isa na lang, Diwata. Yung Talagang nagagamit si Diwata. Tingin ko, hindi lang ito ano, no? Mayroon pang ibang politiko rito na nasa likod nito. Baka congressman o senador o baka presidente na rin. Kasi itong mga politiko na to, no? Mayor, mga ganyan, no? Yung mga politiko na yan, kanya-kanyang tayo ng mga party list yan eh. Para makarami sila ng mga grupo na kunwari sinusuporta nila. Pero ang pakinabang sa kanila rin eh, no? Tatayo sila ng kanya-kanyang party list. Paramihan sila ng party list eh. No? Kaya na nangyayari, nagiging partisan na yung party list. Ang party list, hindi naman partisan yan eh. No? Party list nga yan eh. Non-partisan yan. Hindi dapat nila sinasama sa mga politiko yan. Hindi yan katulad ng senador, mayor, congressman, presidente.
hindi yan partisan, non-partisan ang party list. At tulad din yan ng barangay, no? Barangay chairman o mga barangay election, hindi po mga party list yan. Hindi po mga partisan yan. Non-partisan po sila. Ito pong party list, mga sektor po to. Hindi ito politikong mga partisan. Mga sektor po yan. Yan po yan, halimbawa, ikaw ay galing sa magsasaka. Yan po ang magiging kinatawan mo. Magsasaka. Yan. Yan ang mga party list. Sectorized. Hindi po siya partisan. Ikaw ay gwardiya, samahan ng mga gwardiya. Yan. Party list yan. Hindi yan politika. Hindi yan partisan. Ganun po. Vendors party list, kapag nangyari ng natuloy sa Kamara, ano specifically yung isusulong yung panukalang batas? Kasi marami ng party list groups ang nagre-represent sa mga maralita, sa mga mabababa na mga ang trabaho o ang kabuhayan dito. Ayan, ang mga batas na tulad ng sinabi ko kanina, na magkaroon, kasi di ba sa dami ng party list, pero wala pa po kasi nagre-represent ng vendor party list. Nandito kami ngayon para maging boses sa lahat po ng mga vendors, para magtulong-tulong kami para may angat po ang mga vendors sa buong Pilipinas. Meron po pong magtatanong. Robert Mano. Teleradyo po yan, Mr. Diwata. Sir, magandang hapon. If ever lang ba mabigyan kayo ng pagkakataon na makapagsilbi, makakuha kayo ng pwesto sa Kamara pagdating ng halalan sa Mayo, paano ninyo hahatiin yung oras ninyo? Let's say, for example, dahil nominado din po kayo dito, kahit na pang-apat kayo, it would entail a lot of works, di ba? Kailangan nyo pong pag-aralan yung mga panukalang batas na isusulong ninyo. Hindi po ba magiging hadlang ito para doon sa mga negosyo nyo naman na pinapasok ngayon? Hindi po, kasi sa business ko bilang isang Diwata Pares, may mga tao naman po ako na nag-handle na mapapagkatiwalaan ko. Kaya yung oras ko, kaya naman po i-divide kung saan dapat. So, believe Pag nanalo yan, baka hindi na nga magtinda yan At gano'n naman talaga lahat ng mga Sa ngayon, hindi pa politiko tawag sa kanya dyan. Ano pa yan? Party list pa yan. May sektor pang hinahawakan yan. Kasi hindi pa nakaupo yan. Pag naupo na yung mga yan, partido na yan. Partido na iintindihin yan. Wala na silang pakialam doon sa sektor nila. Baka hindi na nga niya alam kung ano yung vendor Diba? Baka isa na rin yan sa nagsasabi na ang halaga ng bigas 10 na lang. Paano? Hindi na naranasan yung may pera na sila, yan ang mahirap sa mga na yan. Kahit pa party list yan, pag nanalo na yan, congressman na tawag yan Hindi mo na makakawayan yan Kung ito nga nagtitinda pa lang yan sumikat, hindi mo na mabati yan Pinahirap niya, baka mamaya lumaki lalo ulo yan yun ang garantiya yung publiko na ano po ang mas focus ninyo ngayon na dahil tinanggap ninyo yung nominasyon, yung pagtitinda po natin, pagiging vendor o yung mga advocacies at panukalang batas na isusulong ng inyong pong party list group? Siyempre mag-focus tayo sa party list, pero hindi naman pwedeng pabayaan ko rin yung tindahan ko. So, yun. Bibigay po ba kayo ng Anli Pares sa Kamara? Ay, bakit hindi kung gusto nila? Mag-unrize tayo doon at praise of drinks pa. Okay, thank you. May question pa siya sa likod. Thank you. Hindi pa nauupo yan. Politiko na dating Galing talaga Ba talaga yung nagagawa ng pera ng politika. Diba? Hello po, good afternoon. Since kayo po yung fourth nominee ng Vendors Parties, ano po yung nag-udyok sa inyo para sumabak po dito po sa party list and sa... Ayan, ma'am, base kasi sa mga karanasan ko, siguro naman maraming nakakakita dito sa social media kung paano ako may paglaban bilang isang vendors. Nung nakilala ko si vendor party list, talagang hindi ako nag-atubili na sumama sa kanila para ipaglaban ang karapatan ng bawat maninindang Pilipino. Nang intensyon lang naman namin ay mabuhay ng patas na ituloy yung kaya namin gawin. So yun po, maraming salamat. Politiko talaga. Please.
Sir, good afternoon po. Amor Santos po from Newswatch. Sir, ano po sa tingin niyo yung magiging bentahe po ninyo sa pagtakbo ninyo sa halalan? Considering na tama po ba, first time po ninyo nasasama Yes, first time po. ano po yung parang mai-offer nyo na bago sa publiko para makumbinsi po sila na pumoto para sa vendors party? Ayan po, kasi ang advocacy talaga ng vendor party list para po sa lahat ng vendors. Para nga tulungan yung mga vendors, yung mga nagtitinda. Kasi di ba pag vendors tayo, importante talaga yung puhunan. Hindi kasi makapagtinda kung wala kang puhunan. Isa pa yan sa mga advokasya namin na dapat namin gawin. Pag binigyan kami ng pagkakataon para makaupo dyan sa pwesto. So, yun po. Sa batas po, paano po iyon? Gusto nyo pong magkaroon ng batas na magbibigay ng puhunan po sa mga vendors? Paano po ba yung specific? Yung sa batas kasi, ito kasi yung dapat bilang isang vendor talaga. Kasi naranasan ko talaga kung paano talaga makipaglaban sa mga, di ba, nag-clearing tayo. Ang batas na gusto kong gawin, tapos lalo-lalo na po yung sa karanasan ko din na medyo, yung permit medyo napakahirap, yun kasi ang naisip. Yun, tama yun. Mag-implement ako ng batas sa pag-aralan na parang mas mapadali. Susunod tayo sa batas talaga, pero yung hindi mahirapan yung bawat maninindang Pilipino na kagaya lang naman sa akin, mga small business lamang po kung tawagin. Pag naupo na to, isa na rin to sa magpapahatak ng mga sasakyan dyan eh. Hindi. Congressman na siya eh. Wala siyang no choice siya kundi sundin yung batas. Ganun na magiging sistema niyan. Hindi niya pwedeng baliin ang batas. Susundin niya yan. Kahit gusto niya gumawa ng batas o ng ibang gusto niyang tumulong, eh hindi uubra yun. Ang bawal ay bawal. Yun. Kaya bahala na kayo kung iboboto nyo o ano. Pero sa akin si Diwata ano yan, qualify yan kasi vendor naman talaga yan. Pero yung tatlong kasama niya, hindi naman mga vendor yun, Yan ang problema dyan. Paano kung manalo nga itong party list na to, itong vendors party list, sino ang mauupo? Malamang hindi naman si Diwata kasi pang-apat siya sa nominado ng kanilang party list. Ang mauupo dyan ay tatlo lang. Yung tatlong nauuna. Yung chairman nila, yung pangalawa at yung pangatlo. Huwag na natin banggitin ang pangalan, alam nyo na yon. Kasi tatlo lang po ang mauupo sa kamara sa bawat sectorize na mauupo, sa bawat party list na mananalo. Yun po. Parang ganun po yung naisip ko. Tapos yung tulungan yung mga vendors na, di ba, yung sabi ko nga, yung mga nasa kalsada, ayusin natin. Hindi naman dapat yung basta lang kukunin yung mga paninda, di ba? Kasi lahat naman yan pinaghirapan, yung iba din utang pa yung puhunan. Isa pa yan sa mga naisip ko na gagawin ko para makatulong sa bawat manindang Pilipino. Thank you. Last question, please. Di ba maganda? Ganda yung kanyang hangarin. Makatulong sa kapwa vendor niya. Sabi nga niya, kapwa Pilipino, tama rin naman yun. Hindi dapat hinahatak o kinukuha yung mga paninda ng mga vendor. Kasi yung iba nga dyan, utang nga lang. Dapat tulungan. O kung bawal sa kalsada, di idigpit lang. O ipagbawal, di ba? Pero huwag naman kunin. Kasi kawawa ang vendor. Utang lang talaga yan. Walang mga sariling puhunan yan. Nangungutang lang yan. Baka sa Bombay pa yan, 5-6. Nasa dulo na girl. Papasan ko ng microphone. Question lang po, paano niyo po nakilala ang vendors party list? At kayo po ba ay voluntary na sumama po na maging court nominee or inimbitahan po kayo? Voluntary po ako sumama kasi last year ko pa silang nakilala. Tapos yun nga, napag-usapan namin regarding sa vendors. Ako mismo yung voluntary sumama kasi gusto ko din talaga, tulad ng sinabi ko kanina, na magkaroon ng boses yung bawat maninindang Pilipino para ipaglaban din naman yung karapatan ng bawat manininda. Kaya po sumama ako ng kusa sa kanila para mag-volunteer. So yun po, ma'am. Maraming salamat. Maraming salamat. Okay, sino ba po? Ibig sabihin, last year pa pala nililigawan to si Diwata. Nakaraan taon pa. Talagang planado na, Alam nila, lakas si Diwata sa tao, So isang question lang.
Can you tell us the background lang po ng vendors party list? Kailan po siya? Kailan itinatag? Ayan, yung vendor party list po, Sama ng Manindang Pilipino. Nag-umpisa ito noong June 24, 2022. Tapos, 2 taon na. Ito noong January 10, 2024. January 10. Talagang hinabol nila no? Hinabol talaga nila sa eleksyon no? Ito ay Kasi 1 year 1 year before, bago mo may ano yung ano tapos Bago, galing kami na hindi siya vendors, pero ang willing silang tumulong sa mga vendors din na may angat bawat manininda. So hindi lahat ng member dito, mayroon din mga ilan nila na hindi sila literal na nagtitinda. So, pero ang advocacy is para makatulong sa bawat manindang Pilipino. Sana nga, ganun ang advocacy nila, no? Walang ibang hangarin kundi tumulong. Pero duda pa rin ako dyan. Kasi hindi naman nila naranasan tumakbo sa daan na hahabulin mo yung mga customer mo na magtinda ka ng mga sigarilyo dyan sa ano. Yung pawis mo hindi mo mapunasan para lang makakuha ka ng customer. Di ba? Yung bilad sa init. Ika nga. Yan yung mga literal na naghahanap buhay. Hindi na rin naranasan yan. Kaya ewan ko lang kung talagang sa puso ba nila yung sinasabi nilang advocacy nila, no? Kasi kung di mo naranasan, parang malabong paniwalaan niya advocacy nila Thank you po. Thank you po. Sir, ano po? Ayan na nga no? Mga nagtataas na ng kanilang mga kandida si OC nila, no? Yan po si Deo Balbuena, ang Diwata Paris. Diwata. Yan po yun. Thank you. Sige po, maraming salamat.